Nilamon ng apoy ang bahay na yan sa barangay Nagsupotan sa San Juan, Ilocos Sur. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Ayon sa may-ari ng bahay, naiwan ng kanyang anak na nakasaksak ang charger ng cellphone nang pumunta sila sa paaralan. Tuluyang natupok ang bahay at wala nang naisalbang gamit ang pamilya. Wala naman nasaktan sa insidente dahil walang tao nang mangyari ang sunog. Nabigyan na sila ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ang lagi pong paalala ng Bureau of Fire Protection para iwas sunog, huwag iwanan kapag may nakasaksak na gamit. Alitan sa basketball court ang naging ugat daw sa pagpatay sa isang lalaki sa Bacoor, Cavite. Ang suspect na caretaker ng court umamin at sumuko sa pulisya. Balita hatid ni Bam Alegre. Tagpuan ng kahandusay sa kalsada at may saksak sa dibdib ang lalaking ito sa Cyber Barangay San Nicolas 3 sa Bacoor, Cavite. Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Base sa investigasyon, nag-ugat ang krimen sa alitan sa basketball court. Actually, ang istorya nung stabbing incident natin, yung murder natin is may basketball court kasi. So yung suspect natin, ayaw niya siguro magpalaro ng basketball, pinadlock niya yung net. So itong victim natin gusto maglaro, umakyat sa taas. Then, nag-usap sila. Ibinigay naman ng suspect yung susi. Unfortunately, nung binigay yung susi, parang napagalitan pa yung suspect. Pagbaba ng victim, ang ginawa ng suspect, hinataw niya ng 2x2. Lumaban yung victim natin. So, hindi siya napuruhan. Ang ginawa ng suspect natin, umuwi, kumuha ng kutsilyo, sinaksak yung victim natin. One stab wound lang sa dibdib yung cause of death nung. Sumuko ang suspect na 63 years old na lalaki at caretaker ng pinag-aawayang basketball court. Dinala rin niya sa pulisya ang kris na isang uri ng patalim na ginamit niya para saksakin ng biktima. Aniya, nagdilim ang kanyang paningin dahil iniinsulto raw siya ng biktima. Nakakuha po ako ng gatong na gano'ng kahaba. Pinalo ko siya dito. Matapos noon, pabuno kami, yun nga, sugat yung tainga ko. So napunta ko sa isang area na may mga pako, kulungan ng manok. So, ang ginawa ko, inawat na kami, yung mga taga doon sa area. Tapos pumunta ko sa isang paggamutan para ipatahisan itong tainga ko sinabiak. Ang inisip ko kasi, baka pagkatanda ko pa, wala laban sa kanya. Ngayon nga lang wala akong laban sa suntukan sa kanya. Inisip ko baka lalo niya kung diktikin pagka tumanda pa lalo ako . Ayon sa pulisya, sinampahan ng reklamong murder ang suspect. Ang murder ang kinaso natin given the fact na nagkaroon kasi siya ng lapse. Alam naman natin pag homicide, yung the heat of the argument, nagpatayan sila, so homicide yun. For this particular case, nagkaroon siya ng lapse na makapag-isip pa, nagkaroon pa siya ng lapse para makapagplano. Naulila ng biktima ang buntis niyang live-in partner at 2 taong gulang na anak. Sobrang bait po ng asawa ko talaga. Hindi ko po ma-explain kung gaano kabait niyang asawa ko. Gentleman yan. Ang bait niyan para sa akin. Sobrang bait. Tapos, isang tao lang yung dahilan kung bakit nilalakasan ko yung loob ko. Kasi para sa mga anak namin. Isa sa ilalim sa inquest proceedings ang suspect. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday mga mare at pare! Birthday at work para sa award-winning Sparkle Child star na si Ewan Micael. Happy birthday to you! Sinorpresa si Ewan ng crew at co-star sa pagbibidahang kapuso movie na Samahan ng Mga Makasalanan. Kabilang sina David Licauco, Betong Sumaya, Charis Solomon, Buboy Villar, Lisa Lopez at Jay Ortega. All smiles naman ang forever young star sa natanggap na 12th birthday bash. Nag-enjoy rin si Ewan sa paglilibot sa Baluarte Zoo sa Ilocos Sur. Sinimulan na ng Valenzuela LGU ang kanilang Operation Timbangan para sa patas na pamimili roon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, sabay-sabay na sinira ang mahigit 100 mga timbangan dito sa Valenzuela.
Mapa-digital o analog na timbangan, sabay-sabay na sinira ng front loader para hindi na magamit. Ito yung mga timbangan na naipon sa loob ng 6 na buwan na hindi calibrated, walang selyo o maaaring depektibo. Ayon sa Valenzuela LGU, may lokal na ordinansa ang Valenzuela kung saan ang sino mang mahuhuli na mali ang timbangan o may problema sa timbangan, pagmumultahin ng 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Maaari pang masuspende o ma-revoke ang business license. Ayon naman kay Director Reggie Malyari ng Fair Trade Enforcement Bureau ng DTI, maaaring magreklamo sa DTI kung hindi tama ang timbangan. Sa loob daw ng mga pamilihan ay meron din mga timbangan ng bayan na maaaring magamit ng mga mamimili. Connie, bukod sa pagsira ng mga depektibo, hindi calibrated o hindi selyadong mga timbangan, ay nag-ikot din ng Valenzuela LGU dito sa palengke para masigurong tapat ang presyo ng mga bilihin. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa iba pang balita, hindi raw makapaniwala ang pamilya ng pinaslang na Pinay sa Slovenia sa sinapit ng anak sa kamay ng sariling asawa. Kwento sa atin dito sa GMA News ng mga magulang ni Marvil Facturan na sina Vilma at Utikio, maayos ang naging pakikitungo sa kanila ng manugang na si Mitya Kotsyancic. 3 buwan pa raw tumira sa bahay nila sa Maynila ang Slovenian. Wala raw silang nakita na anumang problema hanggang sa pag-alis pa Slovenia noong December kasama ang kanilang anak. Kalaunan, natagpo ang patay sa kanilang apartment doon ang Pinay dahil sa saksak. Nag-chat pa raw sa tatay ng biktima ang suspect. Nagpaabot daw ng pagkikiramay pero blinak din pagkatapos. Sabi ko, mag-ingat ka doon dahil mag-isa ka lang. Yun lang yung huli naming usapan talaga noon. Tapos yun, niyakap din yun yung kapatid niya. Pagbayaran mo yun, yung ginawa mong, pinatay mo yung anak ko, dinala mo pa talaga dyan sa Slovenia para patayin lang. Ang Department of Foreign Affairs nangako na mula ngayon hanggang sa susunod na linggo ay maiuwi na sa Pilipinas ang labi ni Facturan. Paglilinaw ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega sa panayam ng Balitang Hali kahapon, kahit sinasabing may mental illness ang suspect, dapat hintayin muna ang resulta ng investigasyon ng Slovenian authorities. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pasintabi po sa sensitibong balita. Sa gitna ng pagbibigay ng kanyang extrajudicial confession, binaril na isang lalaki sa Valencia, Bukidnon ang kanyang sarili. Cecil, ano nangyari doon sa lalaki? Rafi patay ang lalaki. Ayon sa pulisya, bigla umanong inagaw ng lalaki ang baril at saka pinaputukan ang kanyang sarili. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Dead on arrival sa ospital ang isang suspect na sumuko sa kasong panggagahasa at pagpatay sa isang babaeng 5 taong gulang sa Valencia, Bukidnon. Ayon sa Valencia City Police, habang nagbibigay ng salaysay ang suspect para sa kanyang extrajudicial confession kasama ang kanyang abogado, bigla umano niyang inagaw ang baril ng isang pulis at agad pinaputukan ang sarili. Confession nga siya ang naghimo sa maong krimen. But then sa ongoing nga pagkuha og affidavit ang adto kaniya, kalit lamang do nakaposas kini siya nga nakabutang sa atubangan sa iyahang kalit lamang kini ang igundot niya ang pusil sa ato ang investigator nga maoy nagkuha sa iyaha og affidavit o dito iya kining gipusil sa iya sa bahin sa iyahang ubos sa iyahang chin. January 11 nang matagpo ang patay ang 5 taong gulang na biktima sa isang tubuhan sa barangay Baguntaas. Dito sa Valencia, mga bata man yung pagtripping ng mga ripis. Nagsagawa na ng investigasyon ng pulisya. So far, wala kita information nga ato ang nadawat nga nahilabigit kini sa illegal na droga. He is not also a former surrenderee. No, wala siya nabutang sa ato sa badak as one nga as adunay impormasyon nga nahilambigit sa paggamit sa illegal nga droga.
Sa General Santos City, hinuli ang isang lalaki dahil sa pagsusuot ng police uniform kahit hindi naman siya pulis. Ayon sa pulisya, nakita ang suspect na nagpapalitrato sa estatwa ng SAF 44 sa parking area ng kampo. Kabalo na tanga Lunes, dagang kay gigiter nga mga walk-in nga mga complainant diri sa sud sa Camp Lira. So daghan ang National Support Unit diri sa atong kampo. Mao nga giting advantage po to niya nga pa-picture-picture sa atong mga establishment diri. Labi na kay dool na nga atong anniversary sa SAF 44. So siyempre makagain siya extortion activities. Nang hinga ng mga pulis ng PNP ID at ibang dokumento ang lalaki, wala siyang maipresenta. Wala rin sa tamang pwesto ang decorative awards sa uniforme. Napag-alamang nabili umano ng suspect online ang uniform. Base sa Article 179 ng Revised Penal Code, bawal ang pagsusuot ng uniforme ng pulis ng mga hindi autorisadong individual. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect. Sa Talisay, Cebu, huli sa magkakahiwalay na insidente ng pagnanakaw ang 5 shoplifter sa isang mall. Unang nahuli linggo ng hapon ang isang babae at lalaki na nagnakaw ng items na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso. Mabuti at nahuli sila habang palabas. Lingi konti yung mga personnel ng mall, doon sila sumasalisi, doon sila tumatakas. So, dala-dala pa yung basket? Okay. Yes, dala-dala mismo yung basket. According sa kanila, doon sa pag-debrief natin, selective din sila. May mga malls talaga na tinatarget nila. So after this, makikipag-dialogue nga ako sa mga concerned malls. Sa isinagawang follow-up at hot pursuit operation, 3 pang katao ang nahuli. Nakuha mula sa kanilang sasakyan ng assorted grocery items na hinihinalang nakaw. Napag-alaman din ng mga pulis na ninakawan din ng grupo ang establishmento sa ilang karatig lungsod sa probinsya ng Cebu. Galing umano ang mga suspect sa Baguio City at sa Malabon sa Maynila. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga inaresto. Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Davao City, nagkaharap na sa City Transport and Traffic Management Office ang nag-viral na driver at sinagasaan niyang traffic enforcer. Paliwanag ng driver, tumaas ang kanyang blood pressure dahilan ng pangyayari. Wala rin daw siyang intensyong manakit, pero hindi kumbinsido sa rasong ito ang Traffic Management Office. Pwede naman daw kasing huminto ang driver ng unang beses siyang parahin ng enforcer, pero tumakas pa rin siya. Sa ngayon, inihahanda na ng mga otoridad ang mga dokumento para sa paghahain ng reklamo laban sa driver. Wala namang pahayag ang enforcer. Trailer pa lang, intense at action-packed na agad ang Lolong Bayani ng Bayan. Ready na ulit for adventure ang karakter ni Kapuso Prime action hero Ruru Madrid na si Lolong at ang kanyang giant kasangga na si Dakila. Sa Season 2, kaabang-abang muli ang mga kakaharapin ng mga lahi ng Atubao, pati na rin ang mga bagong karakter. Ang isa sa mga highlight sa patikim, ang kasal ni Lolong at ni Elsie, karakter ni Shaira Diaz, na mauuwi yata sa trahedya. Abangan yan at iba pa sa dambuhalang comeback ng Lolong sa Lunes, 8 p.m. sa GMA Network at Kapuso Stream, habang 9:40 p.m. ang delayed telecast dito sa GTV.